Isang mapagpalang umaga po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Sumapit na po tayo sa ika-19 na linggo sa kananiwang panahon. Binabati ko po ang mga viewers and followers ng Daily Gospel Reflection. Gayon din po ang aming pagbati sa mga members ng Samahang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua, 1000 Club of St. Anthony, sa lahat po ng aming mga benefactors at mga deboto ni San Antonio ng Padua. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mabuting balita para sa linggong ito, ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, sa linggong ito, ika-19 na linggo sa karaniwang panahon, ating pong pagninilayan ang pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin po kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-14 na kabanata, mga talata 22 hanggang 33. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi sa linggong ito ay nagsasabing Learning Lessons in Crisis Situations. Ang tanong what is crisis? Crisis is actually a time of intense difficulty, trouble, or danger. Nalalagay sa alanganin, nasa bingit ng panganib. May gusto kang gawin pero wala kang magawa sapagkat kapos ang iyong kakayanan. It is any event that leads to an unstable and dangerous situation affecting an individual person, a group, a community, or the whole society, katulad po ng moral crisis, spiritual crisis, economic crisis, constitutional crisis, midlife crisis, ecological crisis, at lahat po ng klase ng krisis sa buhay. The apostles of Jesus in today's gospel reading are actually in a crisis situation. They were caught up by the storm in the middle of the sea. Literally, sila po ay nasa krisis na sitwasyon. Pasalungat sila sa hangin, sinasalpok ng malalaking alon ang bangkang kanilang sinasakyan. Halos ikalubog na nila. Nanganganib ang kanilang buhay. Kaya ibig sabihin, sila po ay nasa krisis na kalagayan. Marami po sa kanila ay mga mahusay at sanay na mangingisda. Expert and professional fishermen, katulad po ni San Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, ang magkapatid na Santiago at Juan. Sanay sila sa karagatan sapagkat pangisda ang kanilang ikinabubuhay. Pero sa galit ng kalikasan, sa lakas ng hangin at sa laki ng mga alon, tapos ang kanilang kakayanan para labanan ang puwersa ng kalikasan. At kasabay ng nag-aalmang karagatan, ay ang nag-aalma nilang kalooban sapagkat wala silang magawa. Punong-puno sila ng takot at nadagdagan pa ang kanilang takot na may makita silang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ano ba ang nais ipakahulugan ng karanasan ito sa mga alagad at sa ating sariling karanasan? What lessons could we possibly learn from this experience of the apostles? Una, tinuturo po sa atin, God is never out of sight in difficult situations. Alam ni Jesus na nahihirapan ang kanyang mga alagad at hindi po siya bulag at manhid sa kanilang karanasan. Katulad nga po ng sinasabi sa pagninilay, kung nasaan ang krisis, naroon din si Jesus. In crisis situations, andun ang Diyos, kailanman hindi tayo iniiwan. But there are times in our life
that we fail to see God because we shift our attention to our problems and not to the God behind our problems. Instead of focusing our eyes on Jesus, ang tinitingnan natin ay yung mga problema. Pupunta sa simbahan, magdadasal, pero paglabas ng simbahan, problema pa rin ang dala. Kasi mas itunoon ng isip at ang puso sa problema at hindi dun sa Diyos na kanyang nakatagpo sa kanyang pagdarasal. Sabi nga ng Panginoon, "Cast all your burdens upon me, and I will refresh you." Ang problema, ayaw nating iwan kay Jesus yung problema. Kaya paglabas natin, matapos magdasal, dala pa din natin yung problema. Remember that God is nearer when the danger is near. Pangalawa, in things and situations we cannot control, God is always in control. Do not worry because God is never blind to your tears. He is never deaf to your prayers. And God is never silent to your pains. He sees, He hears us, and He is in control of our life. Tandaan po natin yan. Hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Kaya kaya nating maging matatag kahit may mga pagsubok sa buhay. Sapagkat may pangako si Jesus. Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. The only way that God can show us that He is in control is to put us in situations we cannot control. We need to do what we can do and let God do what we cannot do. Hayaan natin sa Diyos. Ipaubayan natin sa Diyos yung hindi na natin kaya na alam natin Diyos lang ang makagagawa. Pangatlo, calm your fear with the power of faith. Remember that the only and strongest antidote of fear is the gift of faith. Magtiwala sa Diyos. Walang bagay na hindi magagawa ang Diyos para sa taong marunong magtiwala. Faith is the courage to let God take control of your life. And so make your faith bigger and stronger than your fear, and good things will surely happen. Kaya mga minamahal kong kapatid, ulitin ko po, we must learn lessons in crisis situations. God is never out of sight in difficult situations. And in difficult situations, in situations we cannot control, He is always in control. At ang pangatlo, allow God to calm your fear through the help of the power of your faith. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na bukal ng lahat ng biyaya, palakasin mo kami sa panahon na kami nahihirapan dahil sa mga bagyo ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas na makapagpatuloy sa gitna ng mga unos ng buhay. Alam namin na walang problemang hindi mabibigyan ng solusyon kapag kasama ka namin. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya araw-araw sa gitna ng mga unos at pagsubok ng buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan nyo at nakatulong ang pagninilay na ito, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Mga kapatid, pinagpapauna ko na po sa inyo sa darating pong September 23 of this year, magkakaroon po ng post-birthday concert ang inyong lingkod, si Father Emil, ang rektor at kura paroko ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. Ang title po ng concert is Celebration of Life Through Music. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng National Shrine of San Antonio de Padua at ng Commission on Family and Life of the Diocese of San Pablo. Ang proceeds po ng concert na ito ay para po sa pagpapagawa ng church sacristy at ang kalahati naman po ay pupunta sa pondo ng Commission on Family and Life, isang napakahalagang komisyon ng Diocese ng San Pablo at nagkataon naman po na ako po ang Diocesan Commission Director. At nangangailangan po kami ng pondo para sa pagpiprint po ng mga aklat
na ipapamahagi po sa lahat ng mga parokya sa buong Diocese ng San Pablo na gagamitin naman po ng mga CFL workers sa pagbibigay po ng mga seminars sa mga ikakasal. Tulungan po ninyo kami. Ulitin ko po, September 23, 7 p.m., a celebration of life through music, a benefit concert para po sa National Shrine of San Antonio ng Padua at ng Commission on Family and Life of the Diocese of San Pablo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless.